Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Gagawin ng Diyos, ay gagawin ng Diyos, ay gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ay gagawin ng Diyos, ay gagawin ng Diyos, ay gagawin ng Diyos sa araw na ito. Ay gagawin ng Diyos, ay gagawin ng Diyos, ay gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ay gagawin ng Diyos, ay gagawin ng Diyos, ay gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ganda ang puso, siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, siya ay may gagawin. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ganda ang puso, siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, siya ay may gagawin. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ganda ang puso, siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, siya ay may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ang puso, siya ay papurihan, siya ating sambahin, siya ay may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo.
gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Kapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang
Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Good morning, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is Sunday at tayo po ay magsama-sama sa gawain na ito ng Christ Appointed and Choosing Community Church. At sa umagang ito, pagkaisay natin ating mga puso upang mahipo natin ang puso ng Panginoon at diringgin niya ang bawat panalangin ng bawat isa sa atin. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Diyan po sa mga kapatiran natin sa Baguio City, sa Pasay City, Las Piñas City, Bacoor City, sa La Union, sa Bohol, sa Negros Occidental, sa lahat ng sulok ng ating bansa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Mga kapatid, mga minamahal ko, sa panimula po ng ating gawain ay sa araw na ito ay first Sunday of the month. So sama-sama po tayo na mag-celebrate ng kabutihan ng Panginoon at tayo po ay makikiisa sa banal na hapunan. So alam natin po ito ay malaga sa New Testament churches. Ito po yung pag-alala ng kamatayan ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo at magpapasalamat natin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin na patuloy na enjoy ng bawat isa sa atin. Mga minamahal mga kapatid, maaari yung iba sa atin ay madali na mag-complain about sa buhay, ngunit kung titingnan natin yung
yung sinabi ni David sa Psalms 103, 1-5, marami siyang mga listahan na patuloy na pinupuri niya ang Diyos sa kanyang buhay kasi alam niya na ang Diyos na nagpapatawad ng ating mga kasalanan, ang Diyos lang naman ang nagpapagaling sa ating mga karamdaman at tayo po ay inahaw niya mula doon sa kamatayan at tayo ay dinala sa buhay, nababigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At binigyan niya tayo ng korona ng punong-puno ng pag-ibig at compassion. At higit sa lahat ay ang Panginoon natin ay satisfies our desires at binibigyan niya tayo ng katwiran at hustisya sa ating mga buhay. So lahat na ito ay natatanggap natin sa ating mga buhay kahit na hindi po tayo deserve ng any of them. So, kaya mga minamahal mga kapatid, no matter ano man po yung kahirapan na pinagdadaanan ng ating mga buhay o ang journey natin sa mundong ito, ay maaari pa nating bilangin yung mga pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi yung ating nakaraan, yung ating present, ang ating future ay sure and secure. Kaya kung napipil po natin na wala po tayo sa mga bagay na ito, ang gagawin lang natin ay magpupuri lang tayo sa Panginoon. Praise the Lord. No? Kaya papurihan lang natin ang Panginoon sa ating mga buhay. So dadako na po tayo sa pagkakaisa natin, no, sa banal na hapunan. Sabi dito sa 1 Corinthians 11:23-24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabi siya ay pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Taas natin ating mga tinapay. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa simbolo na ito na aming tatanggapin sa oras na ito. Ang tinapay na ito ay nagsisimbolo ng iyong buhay. Yung buhay mo na binigay mo doon sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa simbolong ito. As we declare po, Panginoon, as we partake po, Panginoon, ng bread na ito po, Panginoon, magbigay sa amin ng kalakasan, magbigay sa amin ng kagalingan, magbigay sa amin ng pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa katabi sa pangalan ng Panginoong Yesus na iyong anak, aming kapagligtas. Amen at amen. Kainin natin ang tinapay at namnamin po natin ang sarap ng tinapay. Itaas natin ating mga kopa. Sabi sa 1 Corinthians 11:25-26, ay sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo iinom nito sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa simbolo na ito na aming tatanggapin. Ang Diyos na ito ay nagsisimbolo ng iyong dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo upang mahugasan ang aming pagkakasala. Sa oras na ito, inaangkin namin ang kalmisan ng aming buhay, ng aming puso, ng aming pag-iisip, sa aming pagkikisa sa pag-inom ng kopa na ito. Lord, naalala namin po ang iyong banal na dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo para sa mahugasan ng aming mga pagkakasala. Salamat, Panginoon, sa simbolong ito. Dalangin namin na sa aming pag-partake po, Panginoon, ng juice na ito, magbigay ito ng kalakasan, magbigay ito, Panginoon, ng kalinisan,
ng aming mga buhay. Salamat muli. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus na iyong anak ang kapagligtas. Amen at amen. Inumin natin po ang ating mga kopa. Tayo manalangin. Pagkamanlinawa kayo lubos mismo ng Diyos, ng kapayapaan ng inyong espiritu at kaluluwa at katawan, at iingatan buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, tapat na sa inyo'y tumatawag ang biyaya ng Panginoong Jesucristo sumasagana at sumasa inyo lahat. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At salamat po sa Diyos dahil nagkarinigan naman tayo muli dahil ito ay yung araw, no? Na tinakda ng Diyos na tayo po ay magsama-sama, magpupuri, magpasalamat sa Panginoon. Oh, hallelujah. Merry Christmas and Happy New Year po sa bawat isa sa inyo na nakikinig sa gawain na ito. No, so, sa pagkakataon na ito ay tayo naman po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At inanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Revelation, chapter 1. Revelation 1, chapter 1, verse 8. Sabi niya, basahin ko na po, sundan niyo na lang po. Sabi dito sa Tagalog, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang kawakasan. Sinasabi ng Panginoon na siyang gayon at siya ay nakaraan at siya ay darating, ang pinakamakapangyarihan. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay patuloy sa presensya ng Panginoon. Bago po manalangin, hayaan niyo po na basahin ko po sa Book of Deuteronomy, chapter 28, verse 1 to 2. Sabi dito, and it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandment, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Samahan niyo po ako sa panalangin bilang anak, bilang sons and daughters of the Most High. We declaring this prayer to our King. And let this be part of your prayer declaration that bring promises to stand. Na tayo po ay patuloy na nakatayo at tayuan natin ang ating panampalataya during this 2022. No? Today is New Year na. Lumipas ng 2021 at tayo po ay nasa 2022. Tayo manalangin. Oh, hallelujah, Father God. I call in the latter and the former rain to mix together and pour out over us our life for 2022. We decree and we declare that our later days are filled with great blessings, great provision, that we walk continually and without interruption in the perfect will, plan, purpose, and identity of the Father. We pray and believe that the anointing power of God breaks every yoke of us, and our life is made manifest beginning this day, this January 2, 2022, and stay permanent. I call forth that constantly walk in God, Holy Spirit, and His Holy Spirit power.
we decree and declare that we are walking in the full manifestation of God's will, plan, purpose, and identity for us and our life from this moment forward with no sorrow added it to. We believe and call for the full, complete manifestation of every single promises that God made for us, and that we have been standing with no sorrow added to any of them, and that we become and operate in all that God called us to be. I call in the full manifestation and blessing of Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14, and walk in the double, triple harvest that God has prepared for us. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which he commands you today, that the Lord your God will set you above all nations, the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Blessing shall be in the city, and blessed to be in the country. Blessed shall be in the fruit of your body, the produce of your ground, that increase in your herd, cattle, offspring of your flock. Blessed shall be in your basket and your kneading bowl. Blessed shall be when you come in, and blessed shall be when you go out. The Lord will cause your enemy defeated. The Lord will command the blessing on you in your storehouses and all in which you set your hand. The Lord establish you if you keep his commandment and walk his way. I declare, I decree that we walk in the constant overflow of God's provision in every area of our life, spiritually, mentally, emotionally, physically, financially, that we walk in the fullness of the blessing of Abraham. Never again lack of sorrow added in our life. We believe that our family is completely healed and restored, and we call forth and call back. We call in everything that we lost from all the way back to Abraham due to enemy or because of my lack of knowledge. We called to in fully restored and paid back double. I declare and decree that we will walk in full wisdom and knowledge of God in our life, and finally, that we are blessed greatly and beyond measure by the Lord my God, who took me out of Egypt. Preserve us for such time as this, and that goodness and mercy shall follow on the days of our life. Amen. Amen. This is our prayer and declaration in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, muli po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa ating pag-aaral po ay binuksan natin po yung ating mga Bible sa Revelation chapter 1 verse 8. No? At ang title po ng ating aralin sa umagang ito, dahil New Year, never-changing God in the ever-changing world. Never-changing God in the ever-changing world. No, nabinasa natin sa Revelation chapter 1 verse 8. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is was and who is to come, the Almighty. Mga minamahal, mga kapatid ko, isang mapagpalang bagong taon po sa bawat isa sa inyo. By no stretch of imagination, sa nakalipas na 2 taon, maaari po madali, maaari mahirap rin. As you see, mga minamahal, mga kapatid ko, ang pandemic po has forever changed our world. Binago po ng pandemic ang ating mundo. And yet, we are gathered today
upang magpapasalamat sa ating kataas-taasang Diyos sa panibagong taon na binigay niya sa bawat isa sa atin. Happy New Year sa inyong lahat. Marami sa atin have speculated itong bagong taon ng 2022 na magiging mabuti na taon, habang maaari yung iba sa atin ay sinasabi na hindi tiyak ang darating na taon na ito. It is a hope, no, pag-aasa na makamtan natin yung the best. But mga minamahal, mga kapatid ko, ang banal na kasulatan sinasabi sa atin that we must prepare for the worst. Maaari inaasam natin na makamtan natin 2022 ay mabuti na. Ngunit paano kung yung worst thing ang darating? Kaya ihanda natin ating mga sarili, handa natin po ang ating mga panampalataya para sa Panginoon. Kung ako tanungin niyo po, hindi ko rin po tiyak. I am clueless. Ngunit isang bagay lang po na nasa aking puso, sa aking kaisipan, I remain hopeful. Ang pag-asa ay nasa puso ko, nasa kaisipan ko. Bakit? Ang COVID-19 po, mga minamahal, ay napagbago po ng takbo ng mundo. Yes, binago po ng COVID-19 ang takbo ng mundo. But surely po, mga minamahal, hindi niya mabago. Hindi niya mapagbago ang aking Diyos na buhay. COVID-19 has changed the world, but it cannot change my God. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa akin ng assurance na hindi siya nagbabago noon, ngayon, magpapakailanman. He is my never-changing God in the ever-changing world. Sa binasa natin sa Revelation 1:8, the Alpha and the Omega, says the Lord who is, was, and who is to come, the Almighty. Ito po ay pangako at ito po ay naglalahad ng katotohanan dahil sa kanyang kabutihan. And our God is very consistent reality na naramdaman ko at na-experience ko sa aking buhay. So today, mga minamahal, mga kapatid ko, even as we enter another year, another brand new year, mga minamahal, mga kapatid ko, I want to share with you itong tatlong makapangyarihan na gawa ng Diyos upang patuloy natin, no? I-continue natin ang journey natin this year. Dahil ang katotohanan, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Kung sa kapaligiran natin, yung tao o anuman, nakikita natin merong pagbabago. But truly, mga minamahal, mga kapatid ko, God will never change. He is, no? Na siya pa rin po ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga bagay. So ano ba ito, mga tatlong makapangyarihan, act of God, na binibigyan niya tayo ng challenge upang i-continue natin ang bagong taon na ito dahil hindi siya nagbabago. Unang-una po, God still speaks in the years
in the year 2022. God still speak in the year 2022. Ang Diyos natin po ay patuloy nagsasalita hanggang sa bagong taon na ito ng 2022. Sabi sa Psalms 33:9, "For when He spoke, the world began, and it appeared at His command." Sapagkat siya ay nagsalita at yun ay naganap. Siya ay nag-uutos at yun ay tumatayong matatag. No? So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, kung titingnan natin ang iba't ibang translation, only the New Living Translation, na ginagamit niya yung termino na salitang began. No? In this verse, among hundreds of other English Bible translation, so the dictionary defines the term begin. No, ibig sabihin, performing or undergoing. No, the first part of an action of activity. Therefore, mga minamahal, mga kapatid ko, naniwala ako na ang salitang begin in this context ay nangungulugan po, no, na ito ay precise moment in the history when God spoke the earth to start spinning, no? Ito po ay precise, no, na mababasa natin sa history na ang Diyos ay nagsalita sa earth na magsimula na umikot. Mga minamahal, mga kapatid ko, if you did not understand me, isipin lang natin po, yung isang halimbawa, yung isang kotse, no, ay nakapirmi lang siya doon, no, sa parking. No? Hindi siya andar kung walang tao na mag-operate, i-ignite niya yung engine, i-shift niya forward yung gear, at yung gulong ay magsisimula na umikot. At ang kotse ay magsimula na rin na kumilos, no? Lumakad. No? Kasi there's someone, no, na nag-ignite ng engine. Likewise, mga minamahal, mga kapatid ko, yung sanlibutan, yung earth, ay kailangan niya muna na umikot before it became a suitable habitat ever for the para sa sangkatauhan. No, kailangan muna na umikot ang mundo, tapos magkaroon po ng maninirahan yung habitat na makikita sa microscopic ang weba. So when God spoke the earth, at nagsimula na umikot. Nagsalita siya ulit at ang lahat po ng mga bagay sa earth ay dumating, that it come into existence. So what would happen if the earth stopped spinning? Kung halimbawa yung earth na ito ay tumigil sa pag-ikot, for sure po, we will have a climatic disaster. What would happen if the earth started spinning out of control? Kung halimbawa naman ay umiikot ang mundo pero out of control, no, meron namang catastrophe ang darating sa atin. So, you see, it is not a coincidence that the earth keeps on spinning at the right speed. No, tama-tama lang po yung bagal, yung takbo niya. It is because ang Diyos po ay nagsalita, no, yung kanyang salita. God's spoken word has set the right pace at which the earth must spin. The bottom line is there is power in God's spoken word. No? So, alam natin na meron kapangyarihan sa salita ng Diyos.
So mga minamahal, mga kapatid ko, today, our problem is not that the pandemic has caused our life to stop spinning. No, hindi natin problema na ang itong pandemya ay gumawa sa buhay natin at tumigil ang pag-ikot ng ating buhay. But the pandemic has caused our life to spin out of control. No? Itong pandemic na ito, hindi naman niya tinigil ang ating buhay, kundi ginawa niya lang yung buhay natin ay out of control. No? So, the good news, mga minamahal, mga kapatid ko, is God still speak in the new year as much as He did in the previous year. No, hallelujah, praise the Lord. No, still God speak to us sa bagong taon na ito as He did noong nakaraang taon. So, if your life is spinning out of control, kung out of control na ang buhay natin, huwag tayong mag-attempt na mag-gain natin na tayo ay mag-control noon. Kasi it will worsen, no, maging masama lalo ang sitwasyon ng bawat isa sa atin. Rather, makinig tayo sa salita ng Diyos at tayo po ay magpapasakop sa ating mga buhay sa kanyang kalooban sa ating mga buhay. So you see, when you do, He will restore at magkaroon ng balanse. Magiging in order na po yung buhay ng bawat isa sa atin. No? Sabi sa Matthew 11:28-30, "Come to me, all of you labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, God still speaking to us. If we are burdened, sabi niya, "Come to me. All of you are labor and heavy laden." At bigyan niya tayo ng kapangyarihan. At yung kanyang pamatok ay malambot dahil siya po ay mapagmahal. He loves us. At masumpungan natin ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Dahil ang kanyang pamatok ay madali at ang kanyang burden, no, ay magaan. So you see, 2022, God still speaking to us. Number 2, God still sent in the year 2022. God still sent in the year 2022. Sabi sa Galatians 4:4, "But when the right time came, God sent His Son, born of a woman, subject to the law." No, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ikaw ba ay patuloy na nagtataka, no? Have you ever wondered, no, what happened between the ministry of Malachi and the ministry of John the Baptist? No, nagtataka ka ba kung ano bang nangyari doon sa time ni Malachi, ni Prophet Malachi, at saka ministry ni John the Baptist? Even though many man-made events occurred throughout the period, there was no direct evidence of divine involvement. We refer to this period as sa church history, 400 silent years. No, 400 na tahimik na taon. Kasi
walang propeta na tanaas during those time, and God revealed nothing new sa mga tao during this time. Kaya sabi natin, ito ay 400 silent years. Mga minamahal, mga kapatid ko, naalala ko po yung dalawang popular na kanta while preparing this sermon. So itong kanta na ito ay una, the sound of music. Da 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 is the sound of music. Ganun, no? Ang pangalawang kanta po, the sound of silence. Yung kanta naman, hello darkness, my old friend, I come to you with you again. So, yung dalawang kanta na ito, sound of music at the sound of silence. So, can silence have a sound? Yung pag sinabi natin silence, meron pa kayang mga tunog o sound na tayo maririnig? So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, pagka yung ang Panginoon ay silence, maaari so disturbing sa bawat isa sa atin, kasi you could tell that silence got a sound. Well, yung magandang balita, ang Diyos natin po ay hindi tinatamad. Even we are feeling lang natin na very silent ang Panginoon sa buhay natin kasi hindi tinutugon ang ating mga panalangin. Ngunit ang magandang balita po, hindi po tinatamad o ang Panginoon, still ang kanyang mata po ay nakatuon sa bawat isa sa atin. He was setting the stage. The stage politically, geographically, spiritually, para po sa tagapagligtas na darating. 400 years is long time. So makita natin that His patience outrun sa mga pasensya po ng tao. Pero alam natin na ang Diyos natin po ay alam niya po ang pinakamainam sa bawat isa sa atin. That our God knows best for us. Kaya no other verse in the Bible show that our God is the God of order and balance like this verse does. He does not shoot in the dark. Hindi niya po binabaril, na doon sa kadiliman. Meron siyang plano, meron siyang purpose, meron siyang appointed time for every move He makes. Meron siyang pong plano. May plano ang Diyos, may purpose, may in His appointed time. Upang siya po ay gumawa para sa buhay ng bawat isa sa atin. So there's no such things as coincidental with God. Hindi yung coincidence lang, kundi tiyak. May appointed time ang bawat isa sa atin. Nothing can take Him by surprise. Hindi yun sabi bulaga. Diyan na po. Hindi sorpresa, kundi yun ay natakda sa bawat isa sa atin. Not even COVID-19. He does not rush His decision. Hindi niya minamadali yung kanyang desisyon. Ang lahat ng mga bagay is under His control. Nakaupo pa ang Diyos natin doon sa kanyang trono at
masasabi natin that He is in control of everything na nangyari sa buhay natin. So today, mga minamahal, meron akong balita for you today. Because God is silent, hindi ibig sabihin, hindi siya active sa ating mga buhay. Even you feel the world has gone to hell, God has individual purpose and plan for your life. No, may plano, may purpose ang Diyos sa iyong buhay. No? Balikan natin sa Jeremiah 29:11. Sabi niya, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare, not for evil, and to give you a future and hope." Yan ang pangako, plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ginagamit niya po yung ang mga circumstances sa buhay natin, no? Especially for the year 2021 upang maging smooth, no? Maging smooth po yung mga bako-bako na mga daan na dinaanan ng ating buhay for the past year 2021, no, ay magiging smooth na siya, no? Para tuloy-tuloy po, no? At makapasok na tayo sa lupang pangako, sa promised land na pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. And God want to send you. He wants you to be a spokesperson in the broken world. So you see, being salt and light of this world, we have the responsibility to witness the goodness of God sa buhay natin bilang kanyang disipulo bilang kanyang anak, no, sa mundong ito. So kung meron po tayong pagkakataon upang mag-share tayo ng salita ng Diyos, share tayo. Kasi God still sent, no? Tayo ay tinatawag niya in the year 2022. God still sent in the year 2022. At pangatlo po, God still feel in the new year. God still feels in the new year. No? Pinupuno niya pa rin po ang bagong taon. Sabi sa Matthew 4:20, "And they all ate, were filled, and they took up that which remained over the broken pieces." No? Sabi sa Matthew 14:20, 12 basket full. Kumain silang lahat at nabusog, kinuha nila ang mga lumabis na pinaputol-putol na tinapay at napuno ang 12 kain. Mga minamahal, mga kapatid ko, as I am nearing the end of my message, sa pagtatapos po ng aking sermon, sa aking mensahe sa umagang ito, I want to consider Jesus' great miracle of feeding the 5,000. There are two key words in this passage. Yung unang susi po, compassion. Hindi po ito isang emosyon, but an observation. Doon nakita niya sa crowd, kaya nagkaroon siya ng compassion doon. At it stirred, no, his entire self, ang Panginoong Yesus, including pinakain niya po yung 5,000. At he said to have done later, this passage proceeds from his compassion. Dahil sa kanyang habag sa mga tao, no, yes, compassion, pinakain niya yung 5,000. Yung pangalawang keyword is filled. Puno, pinuno. We are told na
lahat na kumain, about 5,000 men, bukod pa doon sa mga babae at sa mga kabataan. Kaya it suggests na hindi lang po 5,000, kundi 15 to 20,000 po na mga tao, including women and children, ay pinakain ng Panginoong Hesus. Ang salitang field, no, pinuno o binusog, ito nangangulugan po that every one of these people ay kumain, no, ng sobra-sobra na hanggat sila po ay hindi pa puno, kasi field punong-puno, no? At may sobra pa na 12 basket ng pagkain. There was no storage about excess, no? Meron pang sobra. Kaya ang mga disipulo ay napuno nila yung 12 na basket na mga tira-tira na mga pinagputol-putol na tinapay. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, how our Lord, full of compassion to us, that He wants us to be filled, na mabubusog po ang bawat isa sa atin. Minsan po ako po ay nanood po ng palabas, no? Maybe in 2017 or 18, no, yung movie na The Hunger Games, no. Unang-una po, hindi ko po nagustuhan, no, yung plot po ng story. But the overall story, yung kabuuan po ng kwento, it about people, sa mga tao na nagugutom, no? They are starving to death, no? Yung mga tao na yun. Kaya yung nananalo doon sa Hunger Game na yun, ay ginagantipalaan ng mga supplies, kayamanan, above all, yung mga pagkain. That is not how Jesus filled the spiritual hunger of people that come to Him. No, hindi tayo pinapalaro para matanggap natin yung mga pagkain. We do not have to kill each other. Kasi doon sa movie, kailangan nila patayin yung ibang tao para sila manalo at silang matibay. Siya ang makakakamit po ng gantimpala. Dahil po, mga minamahal, mga kapatid ko, ang Panginoong Hesus ay sinasakripisyo niya na po ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang maibsan po ang ating pagkagutom sa ating mga kaluluwa. Amen. Praise the Lord. So you see, mga minamahal ko, mga kapatid ko, people go to many false sources. No? Kahit sa kasalukuyan, may mga tao na napupunta doon sa mga huwad na pinagmulan at hinahanap yung totoo na makapuno, no, ng kanilang pangangailangan sa araw na ito. No, the atheist, the skeptic claim there's no such thing as hunger. Philosopher that offer empty words, and the occult that creates the delusion of feeling are few example. Mga kapatid, mga minamahal ko, Jesus on the other hand is the living bread that come from heaven. Sabi sa John 6:51, ako ang tinapay na bumabang galing sa langit.
kung ang sinuman ay kumain ng tinapay na ito, siya ay nabubuhay magpakailanman. So you see, makikita natin that our Lord is still filled, no? Pinupuno niya yung void, no? Yung empty, yung kulang, no? Yung emptiness sa ating mga buhay. All you must do is to let Him do with your life as He pleases. No? Makita natin ang pag-ibig ng Diyos na hindi niya tayo pinapabayaan, iniwanan, anuman laban ng ating mga buhay. Maaari po ang COVID-19 ay pinagbago niya po ang takbo ng mundo. But I believe ang Diyos natin hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. He is still our God that in control of everything, at makakaasa po tayo na nariyan siya. No, 2021 have gone, has passed away. 2022 is here, but still, God is speaking to us, that God is sending us, that God still filling our desire. No? Pinupuno niya pa rin po ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Conclusion po, maraming mga tao, sabi nila, the only thing that does not change in a forever changing world is change itself. No? Sabi nila, the only thing na hindi nagbabago, yung forever, does not change in forever, changing world is change itself. No, ang mundo ay nagbabago. Sabi nila, pero sa pananaw ko, hindi ako agree doon sa kanilang pananaw. God never changes. Ang Diyos ko po, ang Diyos natin po na pinaglilingkuran ay hindi nagbabago. No, isipin natin, lagay natin sa puso natin na hindi nagbabago ang Diyos sa atin, mahal naman niya ang bawat isa sa atin. In the meantime, if Jesus is a stranger to you, if you do not have a relationship with Him, I want you to know that He is waiting for you to welcome Him to your heart. Kung ang Panginoong Yesus ay estranghero pa rin sa buhay mo, sa mga tao na nakikinig sa gawain na ito, dahil wala kang tamang relasyon sa Kanya, gusto ko po na maunawaan mo, malalaman mo na ang Panginoong Yesus ay nag-aantay sa bawat isa sa inyo. At siya po, nariyan ang kanyang kamay na wini-welcome niya by heart ang bawat isa sa atin. Sabi sa Revelation 3:20, makinig ka, ako'y nakatayo sa pintuan at tumututok. Kung di rin ang sinuman ang aking tinig, kung diringgin ang sinuman ang aking tinig, at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya ay kasalo ko. No? Revelation 3:20. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, at sa lahat po na nakikinig sa gawain na ito, I want you to let Him in. No, ipapasukin natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay dahil it is through Him and only through Him God will speak,
God will send and God will fill your life. No? Sabi niya sa John 14:6, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, maaari po sabihin natin ay masaya, malungkot, mahirap ang nagdaang taon sa atin, 2021, dahil sa pandemic. Kung ang pandemic ay binago ang ating mundo, truly po ang Diyos natin na hindi nagbabago. He is still in control of everything, and He is still in the midst of us for 2022. Remember yung sinabi niya sa Jeremiah 29:11? Yan ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo saktan, kundi bigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at masaganang buhay. So I decree that 2022 will be good year for all of us. That our God is still with us. Hindi niya tayo iniwanan, pinabayaan sa anumang laban ng ating buhay. Amen. Amen. To God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat po sa natapos namin gawain. Salamat po sa 2021 na ngayong 2022 binigyan niyo kami ng panibagong taon po, Panginoon. Alam namin po, Panginoon, ano man po yung na-experience namin for the past years. You're still here with us. You speak in us. You always send us, and you always fill us with your goodness and your mercy and your grace. So today, O God, let your word be manifest within us, O God. Let the power of Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14 manifest in our life, O God. Na pagsamasamahin niyo po, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, na nais niyo po na pagpapala sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito po, Panginoon, kung may nakita kayong mga kapatid namin o nakikinig sa gawain na ito na may sakit, bangon sila sa banig ng karamdaman at pagilingin siya po, Panginoon. We believe that by your stripe we are healed. 1 Peter 2:24. At anuman po, Panginoon, kahirapan, anuman ang kabalisaan, yung kanilang dinadanas sa oras na ito, Lord God. Let your power, let your spirit be upon them at ma-overcome nila po, Panginoon, ang mga bagay na ito upang magtagumpay sila po, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa bawat isa na ririto po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iglesia namin po, Panginoon, ang Christ Appointed and Choosing Community Church. Despite po, Panginoon, nga hindi kami nakapag-fellowship ng face-to-face, itong platform na ito ay ginamit po, Panginoon, upang magpatuloy na magkarinigan kami po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoon, na i-restore mo, Panginoon, whatever the enemy have stolen from them, physically, spiritually, mentally, and financially. Ibalik mo ito po, Panginoon. Ano man po ang sa kanilang mga kamay, I declare in the name of Jesus, we're going to prosper po, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanilang mga trabaho, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga negosyo, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga pag-aaral po, Panginoon. Any curse or negative words against them, I declare that unweighed in the name of Jesus. Mga minamahal, mga kapatid ko, itaas natin ang ating kanang kamay at tanggapin ninyo ang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord extend His face towards you and give you peace. And the Lord give you
Shalom, shalom, shalom. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Isa pa po. Amen. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa inyo na nanonood, nakikinig po sa gawain na ito. Happy New Year po. Belated Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. No, so, ano lang tayo po, no? Patuloy lang natin na suportahan muna po ang gawain natin, no? Mag-a-announce na lang po tayo kung pwede na tayo, may venue na tayo, o makapag face-to-face na tayo, o continue pa rin po tayo na online pa rin po yung ating gawain, no? Meron na pa rin po tayong prayer meeting every Wednesday, 8 p.m. po, no? At salamat po sa mga kapatiran natin na patuloy na nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering. At patuloy ko po ni-encourage ang bawat isa sa atin na kahit maliit, malaki man yan, ay patuloy tayo po magbigay, magbalik sa Panginoon ng kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Sa Pasay po, pwede natin ibigay kay Ate Emma sa Baguio City, kay Sister Julie, kay Ate Lisa, at sa kay Ate SP. No? So, yun lang po, no, na patuloy natin po na sama sa prayer natin, no, na itong nangyari sa mundo ay wakasan na ng Panginoon. I believe na lahat tayo naniniwala na walang imposible sa Panginoon. No, in His time ay makamtan natin po yung ating mga panalangin, no, para po sa gawain na ito ng Christ Appointed and Chosen Community Church. No, so happy birthday sa mga nagdaos ng kanilang birthday sa month of December. At happy anniversary rin po sa mga nagdaos ng kanilang mga anniversary. So, yun lang po. See you next Sunday. At shalom na po. Shalom. Bye-bye na po. Bye-bye.